Aray! Animal na pusa ka! Paano ko mabibilang ang balahibo sa buntot mo? Ginagalaw mo naman. Aray! Animal na pusa ka! May bagong mag-asawa, sina Darwin at Jessa. Masaya silang nagsasama kasama ang kanilang alagang pusa. Sila ay nakatira sa bundok dahil mas pinili nila na manirahan na lang doon para tahimik at malayo sa gulo. Isang araw, masayang-masaya si Jessa na binalita sa kanyang asawa na siya ay nagdadalang tao. Sobrang saya niya dahil matagal na rin nilang hinintay na magkaroon sila ng anak. Oh mahal, mukhang napakasaya mo yata ngayon ah. Tanong ni Darwin sa kanyang asawa na si Jessa. Mahal, may gusto akong sabihin sa iyo. Buntis ako mahal at magdadalawang buwan na pala. Sabi ni Jessa kay Darwin na abot hanggang tenga ang ngiti nito. Sobrang natutuwa kasi siya kaya agad niyang ibinalita sa kanyang asawa. Tumalon-talon naman sa saya si Darwin dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon na sila ng anak. Talaga? Buntis ka? Tanong ni Darwin. Oo mahal, buntis ako. Masayang tugon nito. Kinausap ni Darwin ang kanyang alagang pusa na si Memeng. Oh paano ba yan Memeng? May babantayan ka na kapag wala ako dito sa bahay. Sabi ni Darwin sa pusa na si Memeng. Matagal na niyang alaga ang pusa at mahal na mahal niya ito. Kaya kahit saan siya magpunta ay daladala niya ito. Lumipas ang mga araw, malaki na rin ang tiyan ni Jessa. Kaya naisipan na rin niyang mamili ng gamit para sa panganganak niya at sa bata. Kaya nagpaalam siya kay Darwin. Mahal, alis muna ako ha. May bibilhin lang ako sa bayan. Ano ba ang bibilin mo sa bayan mahal? At isa pa, baka mahirapan ka niyan. Malaki na rin kasi ang tiyan mo. Pag-aalala naman ni Darwin. Yung mga gamit lang ng baby at gamit sa panganganak ang bibilhin ko mahal. Okay sige. Basta mag-ingat ka sa lakad mo, okay? At ako naman ay pupunta muna sa taniman. Sabi naman ni Darwin at kaagad na itong umalis. Agad nang umalis ng bahay si Jessa upang magtungo sa bayan. Balak niya kasing bumili na ng mga gamit dahil mas maganda na yung handa ka. Malapit-lapit na rin kasi siyang manganak kaya mas mabuti talagang makapamili na siya ng mga gagamitin. Pagkadating niya ng bayan ay kaagad siyang bumili ng mga kakailanganin niya. Pagkatapos niyang makabili ng mga kakailanganin ay kaagad na siyang naglakad pa uwi. Habang siya ay naglalakad, may nakasalubong siya na isang matandang babae. At ito ay titig na titig sa kanya, lalo na sa malaki niyang tiyan. Nagtataka namang napatingin si Jessa sa matanda. Ano ba yan? Grabe naman makatingin itong matandang ito. Sabi ni Jessa sa kanyang isipan. Mabuti pa batiin ko na lang siya. Magandang hapon po, Lola. Bati nito sa matanda. Ngunit, imbis na sagutin siya nito, ay tinignan lang siya nito sa mata, sabay tingin sa kanyang maumbok na tiyan. Maya-maya ay ngumiti ang matanda. Hinihintay niyang kibuin siya nito, ngunit nakangiti lang ito habang nakatingin sa maumbok niyang tiyan. Nagtataka namang napatitig na lang siya sa matanda. Sobrang nawiwirduhan siya sa inaasal nito. Ano ba yan? Nakakatakot naman ang matandang to. Hindi nga siya sumasagot, pero sa tiyan ko naman siya nakatingin. Kakaiba pa ang ngiti na parang may pagnanasa. Hay, naku, kailangan kong magmadali umuwi. Baka aswang tong matandang to. Mahirap na. Agad namang naglakad si Jessa dahil hindi na niya nagugustuhan ang inaasal ng matanda.
Mas mabuti pang umalis na lang siya dahil hindi niya matatagalan ang matandang iyon na grabe kung makatitig sa kanyang tiyan. Pagkadating niya ng bahay, kaagad siyang pumasok sa loob. Kaya nagtataka naman si Darwin dahil mukha itong nagmamadali. Oh, mahal. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? May humahabol ba sa'yo? At saka dahan-dahan lang sa paglalakad. Baka makalimutan mong buntis ka. Hindi ko yun nakakalimutan, mahal, na buntis ako. Alam mo kasi, mahal, kaya ako nagmamadali kasi may nakasalubong ako na isang matandang babae. Ang talim nga ng tingin niya sa akin, lalo na sa tiyan ko. Tapos, ngumingiti-ngiti pa habang nakatingin pa rin sa tiyan ko. Kinausap ko, hindi naman sumagot. Nakatingin lang siya sa tiyan ko, kaya umalis na lang ako kasi nawiwirduhan talaga ako sa inaasal niya. Sa susunod niya si Mahal, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang sa bahay. Baka mapano ka pa. At ang magiging anak natin. Dumito ka na lang. At least, mapapanatag ako na sa ligtas na lugar ka. Paano kung nasundan niya ako, mahal? Paano ako at ang bata na nasa sinapupunan ko? Natatakot ako, mahal. Baka aswang yun. Mahal, yung anak natin. Huwag kang mag-alala, Mahal. Hindi basta-basta makapasok ang aswang na yan dito sa loob ng bahay. Dahil marami tayong pangontra laban sa kanya. Okay, pero paano kung sa bubong siya dumaan? Madali siyang makakapasok dahil hindi pa lang tong bubong natin. Basta wala makakapasok. Hindi siya makakapasok sa bahay na ito. Dahil nandiyan naman si Memeng. Huwag kang mag-alala, Mahal. Dahil siya na ang bahala sa'yo pag wala ako. Panatag na sabi nito sa kanyang asawa. Nung matapos na si Darwin maghugas ng mga pinagkainan nila, nagpunta sa kwarto para matulog. Maya-maya ay may narinig siyang hilik, kaya kaagad niyang tinignan ang kanyang asawa at ito nga ay tulog na. Maya-maya pa'y may narinig si Darwin. Isa itong huni ng aswang at ito ay nasa bubong ng bahay nila. Kaya kaagad niyang tinakpan ng maitim na tela ang tiyan ng kanyang asawa at pagkatapos ay lumabas siya ng bahay upang tignan ang nasa bubong. Hoy, aswang! Umalis ka sa bubong ng bahay ko kung ayaw mo mamatay. Pinabalaan kita. Sigaw ni Darwin. Bigla namang tumawa ang aswang sa sinabi ni Darwin. Ako ba ay hinahamon mo? Sige, gusto mo kong subukan? Makikita mo ang hinahanap mong aswang ka. Matapang na sambit ni Darwin sa aswang. Kitang-kita sa mukha ng aswang ang pagkainis sa mga sinabi ni Darwin. O ano? Nagulat ka dahil nahulog ka mula sa bubong? Hindi mo kasi alam kung ano ang kakayahan ko at kung ano ang kaya ko pang gawin sa'yo. Kaya wag mo akong subukang aswang ka at wag na wag mong tangkain na kunin ang buhay na mag-ina ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya umalis ka na bago pa magbago ang isip ko at baka mapatay pa kita. Matapang na sambit ni Darwin sa aswang. Kitang-kita sa mukha ng aswang ang pagkainis sa mga sinabi ni Darwin. Inis na inis ang aswang dahil hindi siya nagtagumpay na kainin ng bata. Babalik ako. Hihintayin ko na aalis ka sa bahay mo. Alam kong aalis ka. Makakain ko rin ang sanggol na nasa tiyan ng asawa mo pagdating ng araw. Pagbabanta pa ng aswang. Nang makalis na ang aswang, ay kaagad na pumasok sa loob ng bahay si Darwin. Hindi niya lubos akalain na makakaharap niya ang isang aswang. Lumipas ang mga araw. Naging normal naman ang pamumuhay ng mag-asawa. Ngunit ang akala nilang normal na pamumuhay ay may nagbabadya palang panganib. Hindi alam ng mag-asawa na lagi pa rin nagmamasid sa kanilang bahay ang matandang aswang. Araw-araw niya itong pinagmamasdan sa malayo upang malaman kung ano ang ginagawa ng dalawa. Hinihintay niya kasi ang araw na
aalis si Darwin at si Jessa na lang ang matitira sa bahay. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng bata, kaya labis na itong nasasabik na matikman ito. Kinahaponan, nagpaalam si Darwin sa kanyang asawa. Mahal, may pupuntahan lang ako. May kukunin lang ako kay mama at saka bibili na rin ako ng mga kakailanganin natin. Pag dumilim na at wala pa ako, isara mo na ang lahat ng pintuan at bintana. Okay, sige mahal, basta huwag masyadong magpagabi, okay? Sabi ni Jessa kay Darwin. Kaagad na kinausap ni Darwin ang kanyang alagang pusa. Memeng, aalis na ako. Habang wala ako, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay at kay Jessa. Bantayan mo siya habang hindi pa ako dumadating. Sambit nito sa alaga niyang pusa. Pagkatapos niyang makausap ang pusang si Memeng, ay kaagad na itong umalis. Si Jessa na lang at ang kanilang alagang pusa ang naiwan sa bahay. Kinakabahan naman si Jessa dahil wala ang kanyang asawa. Dumidilim na, Meng. Kailangan na nating isarado ang pintuan at pintana. Sabi ni Jessa sa pusa. Agad na naglakad si Jessa patungo sa pintuan at bintana upang isara ang mga ito. Nakakaramdam na ng antok si Jessa, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ang kanyang asawa. Ay, ang tagal naman ni Darwin. Inaantok na ako eh. Makatulog na nga lang. Humiga na si Jessa sa kanilang papag at tumabi naman sa kanya si Memeng. Habang sila ay natutulog, biglang may bumagsak sa bubong. Kaagad naman nagising ang pusa at napatingala ito sa bubong. Meow, meow, meow. Ang aswang naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay mag-isa na lang ang asawa ni Darwin. Sabi ko na nga ba, darating ang gabing ito na wala ka rin at ikaw ay aalis, Darwin. Ang bango ng bata na nasa loob ng tiyan mo, Jessa. Katakam-takam. Kaagad na pinalusot ng aswang ang kanyang dila papunta sa tiyan ni Jessa. Ngunit ang hindi niya alam, may nagbabantay pala kay Jessa. Kaagad na kinalmot ni Memeng ang dila ng aswang, kaya napasigaw ang aswang na mula sa bubong. Galit na galit itong nakatingin sa kanyang dila na sumasakit. Sino ba yang andyan sa loob? Galit na wika ng matandang aswang. Sumilip siya mula sa bubong, ngunit wala siyang nakikita. Siyempre, hindi niya kagad makikita si Memeng dahil kulay itim ito. Meow, meow, meow. Agad namang nagsalita ang aswang nang marinig niya ang ingay na nanggagaling sa isang pusa. Animal! Pusa lang pala ang kumalmot sa dila ko. Inis na sambit nito. Kaagad na pinahaba ulit ng aswang ang kanyang dila upang kainin yung bata na nasa sinapupunan ni Jessa. Akala niya ay magtatagumpay na siya sa kanyang pinaplano, ngunit inalmot pa rin ang kanyang dila ng pusa. Agad namang napasigaw ulit ang aswang sa sobrang sakit. Aray! Animal na pusa ka! Wika ng aswang sa pusa habang galit na galit ito dahil sa kanyang natamo. Pinilit niyang makapasok na lang sa loob ng bahay upang doon na lang gawin ang kanyang binabalak. Nang makapasok na ang aswang sa bahay nila Jessa, ay agad na nanlisik ang mga mata nito sa galit, lalo na nang makita niya ang pusa na dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon. Animal na pusa ka! Wika nito. Bigla namang nagulat ang aswang nang bigla siyang nusubin ng pusang itim at pinagkakalmot siya nito. Hindi naman niya mahuli-huli ang pusa dahil sobrang liksi nito. Pagkatapos siyang pagkakalmutin ng pusang si Memeng, ay kaagad itong bumalik sa tabi ni Jessa. Tumatayo ang mga balahibo nito sa galit at nagliliwanag rin ang mata nito.
Kaagad namang napaatras ang aswang nang makita niya si Mimeng. Takot sila sa pusang itim, lalo na't nagpakita ito ng galit na aura. Nakakaramdam na rin ang aswang ng pamamanhid sa kanyang mga sugat dahil sa pagkalmot ni Mimeng sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya ang pusa na ibigay na ang bata na nasa tiyan ng amo niya, pero hindi pumayag si Mimeng. Sa pangalawang pagkakataon ay kinausap niya uli ang pusa na payagan na siya nito na kainin ng bata. Tinitigan siya ng pusa sabay sabing, Meow. Sige, papayagan kita na kainin ng bata na nasa loob ng sinapupunan ng amo ko. Pero sa isang kondisyon, bilangin mo muna isa-isa ang mga balahibo na nasa buntot ko. Kapag nabilang mo isa-isa, malaya mong makakain ng bata. wika ni Mimeng sa aswang. Kaagad namang pumayag ang aswang at sinimulan ng bilangin isa-isa ang balahibo na nasa buntot ng pusang si Mimeng. Kakaumpisa pa lang niya magbilang, ngunit agad na gumalaw yung buntot ng pusa, kaya inumpisahan niya ulit na magbilang. Pero hindi niya pa rin mabilang-bilang dahil masyadong magalaw ang buntot ng pusa. Kaya galit na galit ang aswang at nagrereklamo na ito. Paano ko mabibilang ang balahibo sa buntot mo? Ginagalaw mo naman. Galit na sabi ng aswang. Sa hindi ko mapigilan kasi kusang gumagalaw yung buntot ko. Paano ko bibilangin yung balahibo sa buntot mo, pusa ka? Problema mo na yun. Bilisan mo magbilang kasi malapit na mag-umaga. Aabutan ka na ng sikat ng araw at ng amo ko. Sige ka, Sabi ni Mimeng sa aswang. Kaya wala nang ibang naisip ang matandang aswang kundi pwersahing kainin ng bata. Agad na lumapit ito kay Jessa at inumpisahan ng pahabain ang kanyang dila. Ang di niya alam, may pinaplano pala itong si Mimeng sa kanya. Aray! Animal na pusa ka. Kagad na pinagkakalmot ni Mimeng ang dila ng aswang. Napasigaw na lamang ang aswang sa sakit na natatamo niya galing kay Mimeng. Animal kang pusa ka. Bakit mo kinalmot na ang dila ko? Kanina ka pa. Namumuro ka na sa aking pusa ka. Inis na wika ng aswang. Wala kang isang salita, aswang ka. Meow. Meow. Hindi mo pa nga natatapos bilangin ang balahibo sa buntot ko Meow. Tapos, gusto mo nang kainin ng bata na nasa tiyan ng amo ko. Paano ko mabibilang ang balahibo mo dyan sa buntot mo? Palagi mo ang ginagalaw. Reklamo at sagot naman ng aswang. Ganito talaga ang buntot ko, palaging gumagalaw. Problema mo na yan kung paano mo mabibilang ang balahibo na nasa buntot ko. Animal kang pusa ka. Talagang pinahihirapan mo pa ako. Inis na wika ng matandang aswang. Ganyan talagang buhay. Kung may tiyaga ka, may makakain ka. Kailangan mong paghirapan bago mo makuha ang gusto mo. Meow. Kahit sino talagang magbilang dyan sa balahibo na nasa buntot mo ay mahihirapang bilangin dahil sa buntot mong galaw ng galaw. Kahit sino pang tanungin mo. Reklamo ng aswang. Agad namang sumagot ang pusang si Mimeng sa nagrereklamong aswang. Puro ka reklamo. Tanungin mo nga yung mga nanonood sa kwentong ito kung nasubukan ba nilang bilangin ang balahibo sa buntot ng alaga nilang pusa. 'Di ba? Pag hawak pa lang ng buntot naming mga pusa, talagang gumagalaw ng kusa. Tanungin mo baka nagawa nila. Sabi ni Mimeng sa aswang. Okay, sige, tatanungin ko. Oy, kayong mga nanonood sa kwentong ito, sagutin niyo ang tanong ko ng maayos ha. Kundi, kayo ang aaswangin ko. Nasubukan niyo na ba na hawakan ang buntot ng alaga niyong pusa at bilangin ito? At gumagalaw ba? Tanong ng matandang aswang. Meow.
Meow. Grabe kang aswang ka. Nagtatanong ka lang. Nananakot ka pa. Paano sila sasagot tinatakot mo? Dapat lambingin mo. Ganon. Kanina ko pa napapansin na ginagawa mo akong utu-utu ah. Ay, ikaw ang may sabi niya na? Meow. Meow. Bilisan mo, baka maabutan ka ng amo kong lalaki. 'Di ba? Binalaan ka na nun? Animal kang pusa ka. Sige na nga, uulitin ko yung tanong. Pakiusap mga manonood. Nasubukan nyo na bang hawakan at bilangin yung buntot ng alaga nyong pusa? Kasi nahihirapan talaga ako bilangin yung balahibo sa buntot ng pusang to. Kanina pa niya ako pinahihirapan eh. Sabi at pakiusap ng matandang aswang. Yan. Ganyan o. O, 'di ba? Utu-utu ka nga. Meow, 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 meow. Animal kang pusa ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Lintik na walang ganti. Halika dito. Kanina ka pa. Gigil na ako sa'yo. Inis na wika ng matandang aswang kay Memeng. Sige, habulin mo ko. Kung mahabol mo ko. Meow, 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 meow. Humanda ka talaga sa aking animal na pusa ka. Talagang kakatayin kita pag naabutan kita. At hinabol na nga ng galit na matandang aswang ang pusang si Mimeng palabas ng bahay at nawala na sa isip niya yung bata na nasa tiyan ni Jessa. Ang nasa isip lang ng aswang ngayon ay ang makaganti sa pusang si Mimeng. Habang hinahabol niya yung pusa ay agad namang dumating si Darwin. Takang-taka naman si Darwin kung sino yung humahabol sa alaga niyang pusa nung mamukhaan niya. Teka, yun yung aswang na nagpunta rito nung nakaraan ah. Di ba binalaan ko na siya na huwag na siyang babalik dito? Wika ni Darwin sa kanyang sarili. Kagad siyang tumakbo papunta sa bahay niya. Hoy aswang, bakit mo hinahabol ang alaga kong pusa? Tanong ni Darwin sa aswang. Animal tong alaga mong pusa eh. Kanina pa ako nito pinahihirapan. Papatayin ko talaga to pag naabutan ko to. Galit na sigaw ng matandang aswang. Ikaw ang papatayin ko. Maghintay ka dyan. At kagad na pumasok si Darwin sa loob ng bahay. At tinignan niya muna ang kanyang asawa na si Jessa. Naging panatag naman ang kanyang kalooban nang makita niyang mahimbing na natutulog si Jessa at wala naman nangyaring masama. Kaya kagad siyang lumabas ng bahay. Nakita niya na hinahabol pa rin ng aswang ang kanyang alagang pusa. Ako ang harapin mo, aswang ka. Huwag yung pusa ako. Sabi ni Darwin sa aswang. Animal tong pusa mo. Ginawa pa akong ututo. Sabi ng aswang kay Darwin. Gigil na ang aswang at nanlilisik na ang mga mata nito sa galit. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng alaga mo sa dila ko? Pinagkakalmot niya yung dila ko kaya nakalabas na ito. Kaya gusto ko gumanti dyan sa alaga mo. Sino ba naman kasi ang nagsabi sa'yo na magpunta ka dito sa bahay? Di ba binalaan na kita na huwag ka nang babalik pa? Ayan tuloy. Mukha ka ng asong ulol. Natatawang sagot ni Darwin sa aswang. Natatawa kasi siya dahil nakikita niya ang matandang aswang na iyon na nakalabas ang dila. Walang hiya kayong mag-amo kayo. Sobra na talaga yung pagpapahirap niyo sa akin. Wala nagpapahirap sa'yo. Nangyari sa'yo yan dahil sa katigasan ng ulo mo. Siguro gusto mo kainin ang anak ko, no? Kaya ayan, ang napapala mo. At ako ang kalabanin mo. Huwag yang pusa ko. Ano ako? Uto-uto? Diyan na kayo mag-amo kayo. Gusto ko pang mabuhay. Sabi ng aswang at kaagad na umalis yung aswang. 5 AM na siya nakauwi sa bahay niya na walang nakakain
At ang mas malala pa ay nakalabas pa ang kanyang dila. Walang hiyang mag-amo na yun? Nagulat ang kanyang anak at nagtaka dahil sa nakita niyang itsura ng kanyang ina. Nay, bakit ganyan ang itsura mo? At bakit nakalabas ang dila mo? Tanong ng anak nito at sumagot naman ang matandang aswang sa anak niya na animal na pusang yun. Talagang pinahihirapan niya ako. Bakit? Ano ba ang ginawa sa iyo ng pusang iyon, Nay? Ikaw ba naman ang pabilangin niya ng balahibo ng buntot niya? Hindi ko naman mabilang-bilang kasi galaw ng galaw. At pagkatapos, inutusan niya pa ako. Tanungin ko daw ang mga manunood sa kwentong ito kung nasubukan ba nilang bilangin ang balahibo sa buntot ng alaga nilang pusa. Ginawa niya akong uto-uto. Inis na wika ng matandang aswang. Maya-maya'y nagulat ang matandang aswang nang biglang tumawa ang kanyang anak. Talagang uto-uto ka, Nay. Pusa lang nagpapauto ka pa. Tingnan mo yung dila mo. Nakalabas pa. Para kang asong ulol. Pusa lang palang katapat mo, Nay eh. Tawang-tawa na sabi ng anak sa kanyang ina. Nababakas naman niya yun sa mukha ng matandang aswang ang pagkahiya at pagkainis dahil sa sinabi ng kanyang anak. Sige, mang-asar ka pa. Pinagtatawanan ng anak ang kanyang inang aswang. Nakakatawa kasing pagmasdan ang kanyang nakalabas na dila. Pusa lang pala ang katapat mo, Nay eh. At saka, tanong ko lang, Nay, ano ba kasi ang ginawa mo sa bahay nila? Huwag mo sabihin na gusto mo kainin ang anak ni Darwin. Alam mo ba na matagal na gusto na magkaroon ng anak ang mag-asawang yan? Pagkatapos, gusto mo lang kainin. Nay naman, hindi ba't pinag-usapan na natin yan na huwag ka nang kumain ng tao? Maraming mga hayop dyan na pwede mo kainin. Hindi ba't mga hayop naman ang kinakain mo dati? Anong nangyari? Sabi naman ng kanyang anak. Anak, hindi ko talaga mapigilan eh. Ang bango talaga ng sanggol na nasa tiyan ni Jessa. Gusto ko lang naman tumikim kahit isang beses lang, nak. Pakiusap ng matandang aswang sa anak nito. Kahit na, pigilan mo yung sarili mo, Nay. Kahit isang beses lang, pagbigyan mo na ako, nak. Gustong gusto ko talaga na matikman ang anak ni Darwin at Jessa. Kaya pakiusap, anak, huwag ka ng kontrabida. Hindi pwede. Tigilan mo na yung plano mo, Nay. Pero nagpupumili talaga ang matandang aswang sa kanyang nais. Hindi, anak. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. At isa pa, kailangan ko rin makaganti sa pusang yun. Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niya sa dila ko. Sabi ng matandang aswang. Di, pagalingin mo yung dila mo. Diba, aswang ka? Pusa lang yun, Nay. Pati ba naman pusa, papatulan mo? Sabi ng anak. Samantala, sa bahay nila Darwin, nagising na si Jessa at agad na nagtanong nang makita niya ang kanyang asawa na si Darwin. Oh, mahal, anong nangyari? At saka, anong oras ka nakauwi? Mahal. Pasensya na kung madaling araw na ako nakauwi Natagalan kasi ako lang, nanay. Nagtataka naman si Jessa nang makita niyang may butas ang kanilang bubong. Kaya napatanong siya kaagad sa kanyang asawa. Mahal, bakit may butas yung bubong natin? Kasi, nakapasok yung aswang dito sa loob ng bahay. Buti na lang, nandiyan si Memeng at prinotektahan kanya. Talaga namang maaasahan itong si Memeng Sagot naman ni Darwin. Nabigla naman si Jessa nang marinig niya ang sinabi ng kanyang asawa. Hindi niya lubos akalain na may nangyayari na pala habang siya ay tulog. Pero bakit hindi siya nagising? Ganun ba, mahal?
Kaya pala kagabi kahit saan ako magpunta, sunod ng sunod si Memeng. Magkatabi kami matulog niyan kagabi eh. At agad na nagpasalamat ito kay Memeng. Salamat nga pala sa iyo, Memeng, dahil iniligtas mo kami ng anak ko. Hindi mo kami pinabayaan. Napapaisip tuloy ako kung paano mo natalo yung aswang. Pero salamat ha. Nakangiting wika ni Jessa kay Memeng. Nga pala mahal, nagtataka nga ako eh. Bakit kaya galit na galit yung matandang aswang na yun kay Memeng? At sinabi pa niya na ginawa daw siyang uto-uto ni Memeng at gusto daw niyang gumanti kay Memeng. Takang sabi ni Darwin. Memeng, salamat sa iyo ah. Sa susunod, mag-iingat ka. Sa tingin ko, babalik yung matandang aswang na yon. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sa'yo yung matandang aswang na yun sa'yo, Memeng. Pero, sa nakikita ko sa matandang nakalabas ng dila na yon, ay pinagkakalmot mo siguro. Tama ba ako, Meng? Sabi ni Darwin sa alaga niyang si Memeng. Meow, meow, meow. Talagang alagang-alaga siya ni Darwin, kaya mahal ng pusang si Memeng ang mag-asawa, lalo na si Darwin. Lumipas ang mga araw, lingid sa kaalaman ng mag-asawa na palagi pa rin nagmamasid ang matandang aswang sa kanila. Samantalang si Memeng ay lagi namang nagbabantay. Mahal, aray, ang sakit ng tiyan ko. Baka manganganak na ako. Ha? Ano mahal? Manganganak ka na? Sige mahal, tatawag lang ako ng kumadrona. Pero medyo malayo yung kumadrona na yon. Kaya mo pa ba? Ha? Natatarangtang tanong ni Darwin kay Jessa na hindi alam kung ano ang gagawin. Oo, mahal, kaya ko pa. Hindi pa naman gaano kasakit. Sige na, kumuha ka na ng kumadrona kasi madilim na. Bilisan mo. Baka kasi bumalik yung matandang aswang na yun. Kinakabahang wika naman ni Jessa sa kanyang asawa. Sige, aalis na ako. Habang naghihintay si Jessa kay Darwin at sa kumadrona, nakakaramdam ulit siya ng pananakit ng tiyan. Aray, ang sakit talaga ng tiyan ko. Ang bilis pa ng galaw ng bata sa tiyan ko. Ang likot. Sabi ni Jessa. Maya-maya'y biglang may narinig sila na kalabog mula sa kanilang bubong. Hala, Memeng, may aswang. Andiyan na sa bubong. Diyos ko po. Darwin, bilisan mo. Meow. Agad namang tumawa ang aswang na nagmumula sa bubong. Sa wakas, ito na yung pagkakataon na makakakain ako ng bata. Meow. Nakatingala pa rin si Memeng sa bubong at tinignan nito kung nasaang banda ang aswang. Dali-dali namang lumabas ng kwarto si Memeng. Teka, Memeng, saan ka pupunta? Sigaw ni Jessa, pero hindi niya pinakinggan si Jessa. Nung makalabas si Memeng, dali-dali siyang umakyat sa bubong. Samantala, ang matandang aswang ay patuloy pa rin ang pagsilip sa kwarto kung saan nandoon si Jessa. Teka lang muna, bakit hindi ko nakikita ang animal na pusang yun? Ang hindi alam ng matandang aswang na nasa likuran na niya ang pusang si Memeng. Sumilip muli ang matandang aswang. Ang tagal talagang humiga nitong si Jessa. Reklamo ng aswang habang pasilip-silip mula sa bubong. Kung hindi ka talaga hihiga, Jessa, mapipilitan talaga akong pumasok sa loob. Sabi ng aswang. Maya-maya'y biglang nagsalita si Memeng. Meow. Anong ginagawa mo dito, matandang aswang? Ay kabayo, animal kang pusa ka. Ikaw lang pala. Aatakihin ako sa puso sa iyo eh. Bakit ka ba nagugulat ha? At saka, paano ka nakakit dito sa bubong? Siyempre, pusa ako. Madali lang sa akin ang makaakyat dito sa bubong. Meow. Ano naman ang binabalak mo, animal na pusa ka?
Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo niyan? Ano ba ang ginagawa mo dito? At bakit ka pa bumalik? Dahil ipagpapatuloy ko ang plano ko na kainin yung bata na nasa tiyan ng amo mo. At isa pa, animal na pusa ka. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Hindi na rin ako magpapahuto sa'yo dahil nasasayang lang ang oras ko. Hindi kita inuuto. Talagang masunurin ka lang na aswang. Ganun ba? Maya-maya pa'y nagrereklamo ng aswang. Ang tagal namang humiga ng amo mo. Meow. Hindi yan hihiga dahil alam niya na ipapasok mo yung dila mo. Di mapipilitan pala ako na umasok sa loob. Sige, subukan mo na pumasok aswang ka. At ano naman ang gagawin mo, Aber? Kaya mo ba ako pigilan, ha? Baka hindi mo alam kung ano ang kaya ko. Huwag kang magmayabang dahil pusa ka lang. Ako, aswang. Alam ko, aswang ka. May pangil ka. May pangil din ako. Maliit nga lang, pero matulis. May matutulis ka na kuko. Meron din ako. Kaya, kaya kita. Aba, ang yabang ng animal na pusang to ah. At walang sabi-sabi na inatake siya ni Memeng at pinagkakalmot siya nito at pinagkakagat. Kaya agad namang napasigaw ang aswang sa sakit na dinadanas niya kay Memeng. Aray! Animal kang pusa ka! Anong ginagawa mo? Pinagkakalmot ka? Aba, may patayo-tayo ka pa ha? Gusto mo makita ang kakayahan ko? Kaya ko gayahin ang mga magagaling na karatista. Tapos, hulaan mo kung sino ang mga action star na to. Sabi ni Memeng. Agad namang sumagot ang aswang. Okay, sige, ipakita mo kung anong kaya mo. Umpisahan mo na. At inumpisahan na nga ni Memeng ang kanyang kakayahan. Hayya! Jackie Chan, idol ko yan eh. Wata! Alam ko yan. Si Bruce Lee, idol ko din yan. Hiya! Jet Li, si Jet Li yan. At gumarati ulit si Memeng. Oh, ito. Hulaan mo. Teka, at sino naman yung ginagaya mo? At may pasiko-siko at tuhod pa. Ginagaya mo pa yung ongbak na si Tony Jaa? Wala ka namang siko at wala ka namang tuhod. Grabe kang pusa ka. Lakas ng tama mo. Pinapatawa mo ko. Grabe ang imahinasyon mo, pusa ka. Huwag mo nagayahin si Tony Jaa. Dahil wala ka namang tuhod at siko. Para kang baliw tignan. Tumatawang sabi ng aswang kay Memeng. Oh, ano naman yung ginagawa mo, pusa ka? Nahihilo ka na ba sa ginagawa ko? Action to. Ano nga yan? Pusang laseng. Agad namang nagtaka ang aswang sa sinabi ni Memeng. Ha? Pusang laseng? Hindi ba kay Jackie Chan napalabas yan? Ang lakas ng tama mo. Teka lang. Kanina ko pa napapansin. Ako ba ay nililibang mo, pusa ka? Nung una, inuuto mo ko. Ngayon naman, nililibang mo naman ako. Grabe kang pusa ka. Sinasayang mo ang oras ko. Animal na pusa to. Nang dahil sa'yo, hindi ko makakain ng bata. Hindi na nagpauto ang aswang kay Memeng. Talagang pinagpatuloy niya ang plano na kainin ng bata na nasa tiyan ni Jessa. At hindi na rin ito pinapansin ang pusang si Memeng. Habang nakatuwad ang matandang aswang para ipasok ang kanyang naglalaway na dila sa loob kung nasaan si Jessa nang may biglang naisip si Memeng. Meow, meow, meow. Ayaw mo tigilan ng amo ko ha? Ito ang sayo. Nang biglang tusukin ni Memeng ang puwet
ng aswang, kaya napahiyaw ito. Ay, bastos! Ano ba yung ginagawa mo, pusa ka? Ang bastos mo, animal na pusa ka! Bakit ka ba nanunusok ng puwet, ha? Inis na sambit ng matandang aswang. Kasi nakatuwad ka kaya tinusok ko. Loko tong pusang to, ah. Ang bastos mo. Kanina ka pang pusa ka. Meow, meow. Yak, ang baho ng utot mo, aswang ka. Nakakasuka. Reklamo ni Memeng sa aswang at tumawa ang matandang aswang dahil nakautot siya. At sa reklamo ni Memeng, kasalanan mo kasi. Tinusok mo yung pet ko Kaya, ayan, nakautot tuloy ako. 3 araw pa naman akong hindi na-jibs. Yak, ang baho ng utot mo. Kahit sino, mahihilo kung maamoy yung utot mo. Amba, hindi mo ba alam na perfume para sa aming mga aswang ang utot? Tapos, nagrereklamo ka pa. Ikaw na nga yung nakikiamoy. Ikaw pa yung nagrereklamo. Ang arte mong pusa ka. Umalis ka dito para hindi mo maamoy ang utot ko. Ngayon lang ako nakakilala ng pusa na sobrang maarte. Huwag mo nga ako istorbohin, pusa ka. Sige, pag tumuwad ka ulit, tutusukin ko ulit yung pet mo. Animal na pusa ka. Ang dami mo na iisip na kalokohan. Ano ba ang gusto mo, ha? Ang gusto ko, umalis ka dito. Yan ang hindi pwede. Hindi ako uuwi hanggat wala akong napapala. Okay, sige. Kung ayaw mo umuwi, maglaro tayo ng tagu-taguan. Pag natalo ako, malaya kang gawin ang gusto mo. O, ano? Payag ka? Wika ni Memeng sa matandang aswang at agad namang pumayag ang aswang sa sinabi ni Memeng. Okay, sige. Yan lang pala sino naman ang taya? Siyempre, ikaw. Tapos hanapin mo ko. Okay, sige. Magtago ka na. Madali lang kitang mahanap. Wika ng matandang aswang kay Memeng na nasa kanyang harapan. Agad namang dumating si Darwin kasama ang kumadrona. Nagkatinginan pa ang mga ito nang makita nila kung sino ang nasa bubong. Diba, aswang yung nasa bubong nyo? Wika ng kumadrona. Opo, Aling Helda. Aswang ho yan. Sino naman yung kinakausap ng aswang na yan? Si Memeng po, yung alaga naming pusa. Si Memeng, yung alaga mong pusa, Darwin. Nagkakaintindihan ba yung dalawang yan? Siguro ho, Aling Helda. Maya-maya pa ay naalala ni Darwin ang kanyang asawa na naghihintay sa kanila. Teka lang ho, Aling Helda. Yung asawa ko. Wika ni Darwin, kaya dali-daling pumasok si Darwin at ang kumadrona sa loob ng bahay. Jessa, mahal. Nandito na ako. Mahal, andito ako sa kwarto. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, mahal. Pero masakit na talaga ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. At nang nagkalabugan na ang bubong, mahal, tulungan mo si Memeng, baka mapano siya. Sige na, Darwin. Tulungan mo yung alaga mong si Memeng. Ako nang bahala kay Jessa. Dali-dali namang lumabas si Darwin at kinuha ang kanyang espada. Samantala sa may bubungan. Oh, umpisahan na natin ang tagu-taguan ha. Hanapin mo ko ha. Wika ni Memeng sa aswang at pagkatapos mapagkasunduan ng dalawa na maglaro ng tagu-taguan, mabilis namang bumaba si Memeng para magtago. At maya-maya'y bumaba na rin ang aswang para hanapin ang pusang si Memeng. Habang hinahanap ng aswang si Memeng, naisipan niya munang maghanap ng daga para mapalabas si Memeng. Meng! 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 May ibibigay ako sa iyo. Ang paborito mo na pagkain. Wika ng aswang habang
natatawa. Akala ng matandang aswang ay lalabas si Memeng. Ngunit ilang minuto na ang lumilipas, hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Pambihirang pusa! Huwag mo sabihin ayaw mo sa daga. Magpakita ka na. Ang hirap mo pa naman hanapin kasi maitim ka. Naiinis na wika ng matandang aswang. Hinanap niya si Memeng kung saan-saan, ngunit hindi niya ito makita. Pambihirang pusa ka! Ginawa mo akong bata ah. Wala kang respeto sa isang katulad kong senior citizen. Kahit aswang ako, senior citizen pa rin ako na dapat respetuhin. Lumabas ka na dyan! Sigaw at reklamo ng aswang kay Memeng. Pero hindi pa rin nagpakita si Memeng, kaya galit na ang aswang. Isahan mo na naman ako. Animal na pusa ka! Inis na wika ng aswang. Maya-maya'y napahiyaw na lang ang aswang dahil may tumusok na naman sa kanyang puwet. Ay kabayo! Animal na pusa ka! Bakit ka ba nanunusok ng puwet ha? Meow, meow. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na masyadong nervyosa. Meow, 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 meow. Abat, pinagtatawanan pa ako ng animal na pusang to. Ikaw bastos na pusa ka, nanunusok ng puwet. Nagigigil na talaga ako sa'yo. Kahit pusa ka, papatulan talaga kita. Galit na wika ng matandang aswang. Kung hindi ko makakain ang anak ng amo mo, ikaw na lang ang kakainin ko. Galit na galit ang matandang aswang kay Memeng dahil sa mga pinaggagawa nito sa kanya. Kung hindi ko makakain ang bata na nasa tiyan ng amo mo, animal na pusa ka. Humanda ka sa akin, ikaw ang kakainin ko. Galit na wika ng aswang kay Memeng habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Hindi niya kasi matanggap na lagi siyang naiisahan ng pusang si Memeng. Mukha ba akong uto-uto ha? Animal na pusa ka. Meow, meow. Bakit ako tatanungin mo? Pusa lang ako. Alam mo, sa totoo lang, pag ikaw ang kaharap ko na pusa ka, nagmumukha akong baliw. Meow, meow. Mukha ka ngang baliw eh. Ha 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 ha. Meow, 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 meow. Sabi ko na nga ba pinagmumukha mo talaga akong baliw. Una, ginawa mo akong uto-uto. Pangalawa, nililibong mo naman ako. Pangatlo, ginawa mo din akong tanga. Ngayon, mukha na akong baliw sa mga pinaggagawa mo sa akin. Reklamo ng aswang. Meow, meow, meow. Total, nakumpleto mo na. Di, nagmumukha ka na talagang baliw. Ha ha ha. Meow, 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 meow. Animal na pusa ka. Halika rito. Humanda ka sa akin pag naabutan kita. Kakainin talaga kita. Lumaban ka sa akin ng patas, pusa ka. Sigaw na sabi ng aswang at nang bigla siyang mapahinto nang may narinig siyang iyak ng sanggol. Wow na lamang siya sa kanyang narinig. At kaagad na nagtungo ang matandang aswang sa bubong ng bahay ni Darwin. Wow! Ang lusong ng sanggol. Katakam-takam. Nakangiting wika ng aswang. May kasama si Jessa, ang kumadrona. Kung ganun, andito na si Darwin. Mukhang mahihirapan ako nito ah. Meow, meow. Bakit hindi ka mapakali? Ay kabayo, ano ka ba? Bakit ka ba nagugulat, pusa ka? Kasalanan mo to. Kanina pa ako dito, wala pa rin akong napapala. Humanda ka sa akin, pusa ka. Pag nahuli kita, kakatayin talaga kita. Meow, meow.
Kung gusto mo akong hulihin at gantihan, doon tayo sa baba. Sige, kung yan ang gusto mo. At agad namang bumaba ang dalawa sa bubong. Ngayon mo matitikman ang aking paghihigante. At ano namang pag-iiganti ang gagawin mong matandang aswang? Wika ni Darwin na bigla na lang sumulpot sa likod nito. Ikaw! Darwin? Oo, ako nga. Kanina pa kita pinagmamasdan at kinakausap mo ang alaga kong si Memeng. Oo, at palagi na lang ako iniisahan nitong alaga mo. Ginawa ko nitong baliw, kaya gusto ko gumante. Natawa na lang si Darwin sa sinabi sa kanya ng matandang aswang. Anong sabi mo? Ikaw? Naisa ng alaga kong pusa? Paano nangyari yun? Samantalang pusa lamang si Memeng. Totoo ang sinasabi ko. Bakit ayaw mong maniwala ha? Kaya gusto kong gantihan yung alaga mo at huwag kang makialam sa amin. Ah, okay. Kung yan ang kagustuhan mo. Wika ni Darwin at agad na kinausap ni Darwin ang kanyang alagang pusa. Memeng, gusto ka raw niyang gantihan. Meow, meow. O ayan, sumagot na si Memeng. Meow 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 daw. Sige, umpisahan niyo na ang laban. Pero bago nga pala kayo mag-umpisa, bakit hindi ka magganyang pusa? Di ba? Aswang ka? Eh di pwede ka magpalit ng anyo para patas ang laban. Oo nga no. Nakalimutan ko. Pwede pala ako magpalit ng anyo kasi aswang nga pala ako. Nagpalit na nga ng anyo ang matandang aswang at naging pusa na ito. At naglaban na nga ang pusang si Memeng at ang matandang aswang na nag-anyong pusa. At nagpapalitan na sila ng kalmot at pagsagot sa isa't isa. Tanging yan lang ang naiintindihan ni Darwin sa sagutan ng dalawang pusa. Samantala, sa usapan naman ng dalawang pusa, ngayon, patas na tayo. Mas mabuti kung ganon. Meow, meow. At agad na nagkalmutan na ang dalawang pusa. Naglalaban kung sino sa kanilang dalawa ang matatalo at kung sino ang susuko. Napapahiyaw na lamang ang pusang aswang sa sakit at nagulat naman si Darwin sa pinapakita ng kanyang alaga. Wow! Ang galing pala ni Memeng makipaglaban. Ang galing mo, Memeng! Sige, talunin mo ngayang aswang na yan. Natutuwang wika ni Darwin. Okay na si Jessa, pati yung anak mo. Wika ng kumadrona. Salamat po, Aling Helda. Lumabas kasi ako dahil nakikisuyo si Jessa na tignan kita dito at para malaman na rin kung anong nangyari. Kasi ang ingay nyo dito sa labas. Teka, si Memeng yan, di ba? At may isa pang pusa. Ang matandang aswang po yan, Aling Helda. Nagganyang pusa lang. Ah, kaya palang ingay. Nag-aaway si Memeng at ang aswang na nag-anyong pusa. Go, 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 Memeng! Biglang sigaw ni Aling Helda habang naglalaban si Memeng at ang aswang. Umanda ka sa akin, pusa ka. Ipapakita ko sa amo mo kung paano kita papatayin. Ay nako, puro ka naman satsat. Gawin mo. Animal na pusa ka. Talagang ginagalit mo ako. At biglang naisipan ng aswang na magpalit ng anyo para mahuli niya si Memeng. At nahuli nga niya si Memeng. Mahuli ng aswang si Memeng. Sobrang saya niya dahil sa wakas makakaiganti na raw siya kay Memeng. Sa wakas, nahuli rin kitang animal na pusa ka. Wika ng matandang aswang habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Marami ka ng atraso sa akin. Gigil na ako sa'yo. Meow, meow, meow. Bitawan mo nga ako, aswang ka. Bakit ako sisisihin mo, ha? Samantalang pusa lang ako at ikaw, aswang. Kasalanan ko pa ba kung utu-utu ka at nagpapaisa ka sa katulad kong pusa lang? Ay, wow! Ang drama mo, animal na pusa ka. Wala kang ang ibang ginawa kundi utuin ako. Meow, meow. Teka nga lang muna. Kasalanan ko pa ngayon ang lahat kung bakit ka nauto sa isang katulad kong pusa. Kaya bitawan mo nga ako dahil nasasaktan na ako sa mga pinaggagawa mo, aswang ka. Ah,
nasasaktan ka? Mas maganda kung ganun. Ito pa ang sayo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ako makaganti sa'yo. Pahihirapan kitang pusa ka. Meow, meow, meow. Gusto mo talaga akong gantihan? Aswang ka? Di kainin mo ko para makontento ka at makaganti ka na sa akin. Gusto mo kainin kita? Siguro tama ka. Kung makakain kita. Baka lilipat sa akin yung katalinuhan mo. Wika ng aswang kay Memeng. Naabot hanggang tainga ang ngiti. Sigurado ka bang pusa ka na gusto mong kainin kita? Kung yan ang ikasasaya mo, aswang ka. Bakit hindi? Sige, ilabas mo yung dila mo, tapos ibuka mo yung bibig mo, tapos kainin mo ko. Wika ni Memeng at ginawa na nga ng aswang ang sinabi ni Memeng. Binuka niya ang kanyang bibig at inilabas ang dila niya. At inumpisahan na nga ang pagsubo kay Memeng. Nang bigla na lang napadyeb si Memeng at napaihi. Napaihi si Memeng sa may ilong ng aswang at napadyeb siya sa bibig nito. Kaya napahiyaw ang matandang aswang. Ang baho! Bakit mo ginawang CR ang bibig ko? Animal na pusa ka. Tubig! Pahingi ako ng tubig. Hindi ko kaya, ang baho. Sigaw ng matandang aswang. Naisahan na naman kita. Meow, 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 meow. Mabaho ba? Meow, 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 meow. Yan ang kapangyarihan ko. Papatay sa'yo. Masarap ba? Meow, 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 meow. Baka gusto mo pa ako kainin. Pangaasar na wika ni Memeng sa aswang. Ayoko na. Walang hiyang pusa ka. Papatayin mo ata ako. Yak! Ang baho! Ng gems mo! Reklamo ng matandang aswang at agad na tumakbo ito upang maghanap ng tubig. Pero wala siyang mahanap na tubig, kaya nagmamadali siyang umalis na nakalabas ang dila at umuwi sa kanyang bahay. At pagkadating niya sa kanyang bahay, nagmamadali siyang pumasok at sumigaw ng tubig! Tubig! Nagising naman ang kanyang anak dahil sa sigaw nito. Nay, anong nangyari? Bakit ka ba sumisigaw? Bakit nakalabas na naman yung dila mo? Bakit pa sa tuwing uuwi ka nakalabas yung dila mo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak. Pero hindi siya sinagot ng kanyang inang aswang. Bagkus, humingi ito ng tubig. Tubig! Nak, bigyan mo ko ng tubig, dali! Kasi ang baho! Tubig, tubig! Anong mabaho, Nay? Ano bang nangyari, Nay? Ginawang CR ng animal na pusang yon ang bibig at ilong ko. Nak, kaya nagmamadali ako umuwi. Naisahan na naman ako ng pusang yon. Ang sabi kasi ng pusa, kainin ko na daw siya. Tapos sabi niya, ilabas ko raw yung dila at ibuka ko ang bibig. Ang hindi ko alam, may pinaplano palang pusang yon. Sumbong ng inang aswang sa kanyang anak. Ha? At ginawa mo naman, Nay? Oo, nak, kasi sabi niya, ibuka ko daw ang aking bibig at ilabas ang dila. Sinunod ko naman. Sabi nito sa kanyang anak. Maya-maya bigla siyang nagtaka nang biglang tumawa ang kanyang anak. Utu-utu ka talaga, Nay. Grabe, ang talino ng pusang yun. Kasi naiisahan ka na naman, Nay. Leksyon na yan sa'yo kasi ang tigas ng ulo mo Gusto mo pa ba bumalik dun, Nay? Tanong ng anak. At sumagot naman ang kanyang inang aswang. Hindi. Hindi na ako babalik dun. Baka mabaliw na ako. Inis na wika ng matandang aswang. Mabuti naman kung ganon. Pusa lang palang katapat mo, Nay Wika ng kanyang anak habang pinagtatawanan ang kanyang inang aswang. Maya-maya'y, Meow. ay kabayo, pusa! Bakit may pusa dito? Kunin mo yun, nak. Ayoko sa pusa. Galit na wika ng kanyang inang aswang. Nay, alaga ko yan. Kinuha ko kasi kawawa naman yung pusa. Ha? Ano, nak? Sa pusa naaawa ka pero sa akin hindi. Itapon mo yan, nak. Itapon mo. Ayoko sa pusa. Maawa ka sa akin. Sabi ng aswang na nagmamakaawa. Hindi. Aalagaan ko to, Nay.
Ayoko na sa Earth. Kasi pati ang anak ko may alaga na rin pusa. Naiiyak na wika ng matandang aswang. Samantala, takang-taka naman si Darwin sa nangyari at napatanong sa kanyang sarili. Bakit kaya biglang umalis ang matandang aswang na yon? Darwin, ano bang nangyayari doon sa aswang? Bakit yan sumigaw at humingi ng tubig? At tumakbo pa palayo? Tanong ng kumadrona kay Darwin. Hindi ko nga rin alam, Maling Elda. Nagulat nga rin ako eh. Kasi nakita ko kanina na binuka ng aswang ang kanyang bibig at nilabas ang dila. Ang akala ko nga, makakain na ng aswang si Memeng eh. Tapos, nung bigla na lang nagsisigaw yung aswang na mabaho, Sabi ni Darwin at natapos na nga ang paghaharap ng pusang si Memeng at ng matandang aswang. Hindi alam ni Darwin ang kadahilanan sa biglang paglisa ng matandang aswang. Masaya rin si Darwin dahil tapos na ang laban ni Memeng at ng matandang aswang. Meow, meow. ang galing mo, Memeng. Paano mo nagawa yon? Palagi mong naiisahan yung matandang aswang na yun ah. Nagtataka man si Darwin sa ginawa ng kanyang alagang pusa pero nagpapasalamat pa rin siya dito. Maraming salamat, Memeng ah. Dahil hindi mo pinabayaan ang mag-ina ko. Masayang wika ni Darwin sa kanyang alagang pusa. Lumipas ang mga araw, hindi na bumalik pa ang matandang aswang. At masayang masaya na ang pamilya ni Darwin kasama ang kanilang alagang pusa na si Memeng. At simula ng araw na iyon, hindi na sila nangangamba na balikan sila ng matandang aswang dahil sa talino ng kanilang alagang pusa. Kung may alaga kayong pusa o aso, mahalin nyo at alagaan ng mabuti. Kung ano ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanila, yun din ang ibabalik nila. Maraming salamat po sa mga nagbabasa ng kwento ko na may halong katatawanan. Sana sa susunod ko na kwento na ipopost ay magustuhan nyo din. Salamat po!